May dalawang Pinoy na boksingero ang itinuring na kapatid ni Cuadro Alas, Janrel Casimero, ang namamayagpag ngayon sa international boxing. Pinaiyak ng isa ang buong bansang Afrika at winasak ang lahat ng nakalaban niya, habang first round lang ang itinagal ng pinakahalimaw daw na boksingero sa bansa nila. Hindi ito umobra sa isa pa nating bida. Utol ni Casimero, sobrang lakas at ginulat ang mundo. Alam nyo ba na may isa pang kapatid si Casimero na sobrang husay din na boksingero? Sing bilis ni Pacquiao at mala Casimero ang kamao nito. Ginulat ang bansang Bangladesh nang ina-out niya sa first round lamang ang kanilang kampiyon na boksingero. 3 beses itong pinabagsak ng ating pambato na parang galawan talaga ni Cuadro Alas, Janrel Casimero. Kaya siya naging bagong kampiyon ng Universal Boxing Organization Featherweight Division. Si John Ray Baniel Villar, o mas kilala bilang Ray Villar, ay ang pinagmamalaking boksingero ng bayan ng Libak, Sultan Kudarat. Bata pa lamang ay nahilig na ito sa pagbaboxing. Dumadayo-dayo sa mga baryo-baryo hanggang mapadpad siya sa maalamat na Omega Boxing Gym ng Cebu. Dito niya nakilala si Cuadro Alas, Janrel Casimero, at naging matalik niya na kaibigan na boksingero. Kasama rin ito si Don Serrano. Hinasa sila at sinanay ng gusto dito para maging profesional na boksingero. Maraming natutunan dito si Cuadro Alas, Janrel Casimero. Nagpalitan sila ng kaalaman hanggang mamaster nila ang pagiging isang boksingero at kinatakutan sila sa bayan ng Cebu. Lagi silang magkakasama sa kalokohan at pag-iinsayo, kaya nagturingan na sila na tunay na magkakapatid ang mga ito. Kaya lang naging magkakaiba na sila ng landas na tinahak. Si Janrel Casimero ay naging masyadong sikat at si Don Serrano naman ay nasira sa babae at tumigil sa pagbaboxing. At ang ating bida na si Ray Villar ay nahirapang makahanap na magandang laban dahil noon sa Cebu siya ang tunay na kinatatakutan at ayaw na siyang makalaban dahil sa kanyang husay sa pakikipaglaban. Pero hindi siya tumigil at talagang nagsumikap. Nagpursigi ito at kalaunan siya ay napunta ng Dubai, United Arab Emirates. Naging professional trainer siya sa Round 10 Boxing Club at kinuha siya ng isang promotion dito para ituloy ang kanyang karera sa pagbaboxing. Dito na rin siya nanirahan at medyo sinuwerte na ng kalaunan. 4 na sunod-sunod ang kanyang naging panalo sa Dubai at India hanggang masungkit niya ang Asian Boxing Federation Featherweight title. Dito na siya nabigyan ng pagkakataon para kalabanin ang kampiyon ng Bangladesh na isang bata at press na boksingero. Pinagmamalaki ng bansang Bangladesh ang pambato nilang ito. Araw ng Sabado, May 13 taong 2023 sa Hamona Future Park, bansang Bangladesh, dumayo ang ating pambato na si Ray Villar para kalabanin ang kanilang kampiyon na boksingero. Si Hassan Sikdar ay isang bagito at pasibol na boksingero. Pagpasok nito sa arena ay naghihiyawan ng mga tao. Halatang crowd favorite siya at isang mahusay na boksingero. Habang kalmado lang at cool astig na astig ang ating pambato, medyo hawig talaga kay Casimero ang mga galawan nito. Sa laban na ito, inaakala ng mga taga Bangladesh at ng kalaban ng ating pambato ay magiging easy fight lang ang Pinoy. Pero ang lahat ng kanilang inaakala, sa loob lamang ng round 1 ay maglalaho na parang bula. Sa round number 1, sa pinakaunang suntok na papakawalan ng ating kababayan ay babagsak agad ang kalaban.
Tumayo ito at muling lumaban pero mas madiin talaga ang suntok ni Kabayan at muli itong babagsak sa laban. Gulat na gulat dito ang mga taga Bangladesh dahil sobrang lakas pala ng nakalaban ng kanilang kababayan at hindi nila ito inaasahan pero tuloy ang laban at ayaw pa rin sumuko ng kalaban. Magaling umiwas ang ating kababayan at palaging sapul ang kanyang kalaban na parang Casimero talaga ang kanya mga galawan. Isang napakalakas na counter na kaliwa ang pinakawalan ni Kabayan, ang brutal na tumapos sa Bangladesh na kalaban. Sobrang saya ni John Villar sa kanyang panalo. Nabigyan niya ng karangalan ang mga Pilipino, sabay wagayway ng bandila nating mga Pilipino. Naging bagong kampiyon ito ng Universal Boxing Organization at ginulat niya talaga ang mga taga Bangladesh. Ganito katindi si Ray Villar, ang best friend ni Cuadro Alas, Janrel Casimero. Ang nag-iisang Pinoy na boksingero na nagpapaiyak ng pamilya ng kalaban. Nagsiiyakan talaga ang mga Aprikano at mga Mexicano dahil sa Pinoy boxer na ating pambato. Ang pagbabalik ng tinaguriang El Capitan ng Philippine Boxing, si Jack Tipora ay muling nagpabagsak ng kalaban sa ibabaw ng lona. Isang napakatangkad na Meksikano na may 100% knockout power ratio sa record na 3 wins, lahat sa pamamagitan ng KO. Si Jack Tipora ay ang tinaguri ang El Capitan ng Philippine Boxing dahil na rin sa husay ng batang boksingerong ito, kaya naman napasama ito sa undercard ng laban ng ating pambansang kamao. Sa laban ng Manny Pacquiao versus Lucas Matisse ay humilera po ang ating boksingero. Si Jack Tipora ay kaibigan, best friend at itinuring na kapatid ni Cuadro Alas, Janrel Casimero. Si El Capitan Jack Tipora ay ang pinagmamalaking boksingero ng bayan ng Cebu. Naging interim WBA featherweight champion. Pero katulad ng ibang nangarap na boksingero ay nagmula rin sa malugmok na kahirapan ang ating pambato. Sa murang edad nito, siya ay napilitang lumiban sa eskwela upang mamulot ng basura
dahil ito sa kahirapan na nararanasan nila at isa lang ang nakita niyang paraan upang maahon ng pamilya sa kahirapan. Yan ay ang sport na boxing, mga kaibigan. Maituturing na isa sa mga alamat ng boxing si El Capitan Jack Tipora dahil sa record nito sa loob ng 23 na laban ay wala itong naging talo. Sa makatwid, undefeated po ito. Ang maalamat na Omega Boxing Gym ng Cebu ang humubog sa kanya kasama ang angas ng Pinas na matalik na kaibigan niya. September 22, 2017, sa bayan ng mga halimaw sa Oriente Etre, London, South Africa, ay dumayo ang ating bida para ipalapa daw sa nakakatakot na boksingero nila, si Lusanda Comenesi. Pero round 2 lang pala ang itatagal nito kay El Capitan Jack Tipora. This featherweight he's a big punching featherweight. Lands a big punch to the body. Oh, down goes Comaneci. Oh, I don't think he's going to get up from this. He was hit with a right hand with the southpaw stance. He's not going to make it. It's all over. Dahil sa tindi ng kamao ni Jack Tipora ay umalug-alug ang utak ng Aprikanong kalaban niya. Sobrang iyakan naman ang mga Aprikano dahil sa pagkatalo ng kanilang paboritong alaga. Tipora has knocked out Lusanda Comaneci. Dahil sa panalong ito ay pumutok agad ang pangalan ng ating bida. Kaya kinuha agad siya ni Pacquiao para maging undercard sa laban niya kontra kay Lucas Matisse ng bansang Argentina. Pero ang nakalaban dito ni Jack Tipora na bato-batong si Edivaldo Ortega ay walang nagawa at round 9 lang ang itinagal nito sa ating bida. Take it away. So Tipora had been landing the left uppercut all night long. That one was the right uppercut off the lead. Switched it up. Kaya naman dahil sa panalong ito ay nakuha ni Tipora ang titulo bilang WBA Interim World Featherweight Champion. Kaya nakilala agad siya sa bansang Amerika. Inabangan ang unang pagdayo ng ating pambato sa lupain ng mga Amerikano para kalabanin ang kanilang pinagmamalaking boksingero. Araw ng Sabado, June 1 taong 2019 sa Soboba Casino, San Jacinto, California, United States of America, dumayo ang ating bida na si El Capitan Jack Tipora para kalabanin ang pinagmamalaking boksingero ng Amerika. Si Jose Gallegos ay isang elite at dekalibreng boksingero. Inabangan talaga ang laban na ito lalo na ng mga Amerikano dahil sa husay at galing ng kanilang boksingero. At isang sikat na commentator dito ay ang Boxing Hall of Famer na si Sean Porter. At ang hindi nila alam, sila ay mapapanganga at papahangain ng ating bidang boxer. Round number 1, seryoso po talaga ang Amerikano na tatapusin ang ating pambato. Baka sa mukha nito na hindi ito nagbibiro, pero kalmado lang po ang ating pambato. Nagtansyahan agad ng lakas ang dalawang boksingero. Pero halata na agad dito na mas mabigat talaga ang kamao ng ating pambato. Sa round number 2, dominante na kaagad si Jack Tipora. Urong na ng urong dito ang kalaban niya. Mukhang iniinda na nito ang lakas ng ating bida. Round number 3, ramdam na talaga ng Amerikano ang lakas ng kamao ng ating pambato. Halos sumiwalay ang kaluluwa nito pag natamaan ng kamao ng ating boksingero. Sa round number 4, may bitak na kaagad ang mukha ng Amerikano na nalasa pa rin sa pagpapaulan ng mga powerful na suntok ang ating pambato. Round number 5, magaling talaga umiwas si Tipora. Sinasabayan niya pa ng mga power shot na accurate na pinapatama sa kalaban niya. Sa round number 6, iwas na ng iwas ang Amerikano. Halatang natatakot na ito na mapabagsak ng kamao ng Pilipino.
Round number 7, punong-puno na ng pampadulas ang mukha ng Amerikano. Pero hindi pa rin ito nakaligtas sa kamao ng ating pambato. Inaasinta ito ni Tipora at ito ang kanyang palaging punteryado. On Ozega, Gallegos throw a right, but Tapora would not be denied. It comes back with a straight left. The action continues right after this, but the right by Tapora, he misses it. Sa round number 8, puno pa ng enerhiya si Jack Tipora habang medyo kinakapos na ng hininga ang Amerikano na kalaban niya. Hindi na ito tinatablan ng mga suntok ng Amerikano habang ayaw pa rin magbatalo ng boksingerong Amerikano. The fight's gone this whole night. I love this. I love this right here. Right here. Keep throwing punches. Playing around, clowning around. Till he gets caught a couple more. There it is. Punch him again. That's it, man. You can't. Sa round number 9, tuloy lang si Tipora sa pambubugbog sa kalaban. Orthodox na ang style nito at gusto nang tapusin ang laban. Pero matibay din talaga ang Amerikano at di pa rin bumabagsak sa laban. Gallegos is trying to take him into those deep waters. We'll see if he can do so. Sa round number 10, dito na ipapakita ni Jack Tipora ang mga matrix na depensa. Hindi siya matamaan ng Amerikano dahil sa liksi ng ating bida. Trouble of losing. And he kept the fight interesting. There's a nice right uppercut by Tapora. Go ahead. The bravado. The orgullo, the honor of Gallegos on full display. At this point, where he is from that fight, but I do agree with Ray. I think that would be a really good fight. He's good movement at the end of the Mixing it up at the end of this matchup against Ozega. and definitely at the end here. Look at the pullback. Pagkatapos ng matagumpay na pagpapakilala at panalo sa bansang Amerika, ay muling lumaban si Tipora sa Pilipinas. Haharapin niya si Richard Vitos ng Agusan del Norte. Pero katulad ng ibang boksingero, round 2 lang ang itatagal nito sa ating pambato. Nito lang araw ng Biyernes, April 19, taong 2024, sa Auditorio Municipal ng Tijuana, Baja California, bansang Mexico. Dumayo ang ating pambato. Haharapin niya rito si David Vandalial, isang Meksikano. Napakatangkad nito na may 100% knockout power ratio. Dahil ang lahat ng kanyang tatlong panalo ay tinapos niya sa pamamagitan ng KO. Pero round 1 lang ay tatagal nito sa ating pambato. Si El Capitan Jack Tipora ay galing sa hirap pero di tumitigil sa pangarap at lalo pang nagsusumikap. Walang imposible kung ikaw ay mangangarap at magsusumikap. Samahan mo na rin ang dasal dahil balang araw ay matutupad rin natin ang ating mga pinapangarap. Amen.